An encounter with God in the community. Nihiling ko po ang bawat isa na tayo ay tumayo. At atin pong babasahin sa monitor ang nakasaad sa Lucas chapter 5 verses 17 to 26. Lucas, kung meron kayong Bible, pwede nyo rin pong buksan. Okay. So, nandun po. Sabay-sabay po nating basahin. Go! Isang araw, habang nangangaral si Jesus, may mga Parisiyo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo malapit sa kanya. Nanggaling ang mga ito sa iba't ibang bayan ng Galilea at maging sa Jerusalem. Taglay na Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon para magpagaling ng mga may sakit. May mga taong dumating na buhat-buhat ang isang lalaking paralitiko na nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. 19. Pero hindi sila makapasok dahil sa dami ng tao, kaya umakyat sila sa bubong at binutasan ito. Pagkatapos, binaba nila sa harap ni Jesus ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Sinabi ng mga Parisiyo at ng mga tagapagturo ng kautusan sa kanilang sarili, "Sino kaya ang taong ito na umalapastangan sa Diyos? Ang makapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang." Pero alam ni Jesus ang iniisip nila, kanya tinanong niya mga ito, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan o tumayo ka at lumakad? Ngayon, papatunayan ko sa inyo na sa pamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako, na anak ng tao, ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at umuwi." Tumayo agad ang paralitiko sa harap ng lahat. Binuhat nga niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, kahanga-hanga ang mga bagay na nakita natin ngayon. Tayo po ay manalangin. Amang banal, sa umaga pong ito, kami nagpapakumbaba sa inyo pong presensya. Pinupuri ka, tinataas ka, pinapasalamatan ka sa inyong mga salitang makapangyarihan at buhay na meron pong mensaheng ipapalaganap sa aming kalagitnaan. O Diyos, bigyan niyo po kami ng pusong mapagtanggap ng inyo pong mga salita. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng tenga na handang makinig, ng isipan at ng puso, O Diyos, na nagde-desire na mapagpala ng inyong mga salita. We pray for the covering of your precious blood sa bawat isang nandito ngayon, maging sa kasama po namin online. Ang akin pong dalangin, Ama, ang inyong pong banal na Espiritu ang patuloy na mag-guide, mangusap sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin pong binasa ay meron pong isang paralitiko. Alam po natin kung ano ang ibig sabihin ng isang paralitiko. Paralyzed man, no? Wala po siyang, o hindi po niya kaya, yung kanya pong pagka-paralyzed ay buong katawan po, no? Wala siyang kakayahan na alagaan ang kanyang sarili. O wala siyang kakayahan na lumapit kay Jesus. Nais ko pong
ipakita sa inyo o patingnan sa inyo ang isang video tungkol po sa verses na atin pong binasa. While Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Jesus reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said. "Be clean." And immediately the leprosy left him. Then Jesus ordered him, "Don't tell anyone, but go, show yourself to the priest, and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing, as a testimony to them." Yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. One day, Jesus was teaching, and Pharisees and teachers of the law were sitting there. They had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Some men came carrying a paralyzed man on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. When they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. When Jesus saw their faith, he said, "Friend, your sins are forgiven." The Pharisees and the teachers of the law began thinking to themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?" Jesus knew what they were thinking and asked, "Why are you thinking these things in your hearts? Which is easier, to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and walk'? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the paralyzed man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." Immediately, he stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home, praising God. Everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, "We have seen remarkable things today." Okay. So, ito po ang kwento tungkol sa isang merong sakit, no? Na isa siyang paralyzed. Isang taong paralisado. Naranasan na po ba ninyo na magbuhat ng mabibigat na mga bagay na hindi po natin kayang buhatin mag-isa at kinakailangan po natin ng tulong
Siguro meron po tayong mga experiences na ganyan. Kahit na gaano po natin gustong gawin ito na mag-isa lang at ayaw nating makadistorbo, meron pong mga pagkakataon na hindi natin kaya ng nag-iisa lang. Kinakailangan po nating humingi ng tulong sa ating kasama sa bahay, sa ating kapwa, sa ating pamilya o sa ating kaibigan. Doon po sa napanood natin, ay meron pong isang tao na nagdudusa. Wala po siyang magawa, wala po siyang kakayahan na lumapit kay Jesus para, bagamat maaring narinig niya yung pagpapagaling ni Jesus doon sa isang tao na may ketong, gusto man niyang lumapit din kay Jesus, hindi niya magawa. Wala siyang kakayahang maglakad, wala siyang kakayahang lumapit. Pero ang napakaganda po, meron siyang mga kaibigan. So ang mga kaibigan, totoong mga kaibigan, ay mga pagpapala sa buhay po ng bawat isa sa atin. Alam ko meron po tayong circle of friends. Sabi nga nila, iba daw yung friends in general. Meron po tayo yung parang pinaka core group. No? Marami tayong kaibigan, pero meron pa rin yung very close friends tayo na pinagkakatiwalaan. Maari ito pong 4 na ito na nagdala dito sa paralyzed man para makalapit kay Jesus. Ito po yung kanyang very close friends. Bagamat po ang kanyang pag-asa, maari ay parang na-paralyzed din kasi wala siyang kakayahang lumapit sa Panginoon, pero ang kanya pong mga kaibigan ay hindi po sumuko para siya ay dalhin sa atin pong Panginoon. Kaya ngayong umaga, nais ko pong bigyan ng topic ang atin pong pag-uusapan, cultivating a community that carries each other. Meron pong kapangyarihan o meron pong magagandang dulot sa atin pag tayo po ay meron pong tinatawag na circle of friends or community. Una po, kung paano po natin ma-enjoy yung pagkakaroon ng community, no? Cultivating a community that carries each other. Nais ko pong bigyan ito ng acronym para mas madali po nating maalala. Maikli lang po ito, 5-letter word. Okay. Number 1 is letter C. Community brings us to Jesus. Sa Luke 5, verse 18, nabanggit po doon, some men. No? Hindi lang po isang tao, kundi sa ibang translation po, 4 na mga lalaki o 4 na kaibigan nitong paralyzed man ang sama-samang bumuhat sa kanya, sa kanyang higaan, para dalhin itong taong ito, itong may sakit, sa harapan ng Panginoong Jesus. Hindi po solo, yung tumulong sa kanya, plural po, no? Some men. So it is a form of community. It speaks of togetherness. At makikita po natin dito na they carried together their friends. So community speaks of togetherness, helping each other. At ang napakaganda po dito, maari itong mga taong ito, hindi po sila mga spiritual giants, hindi po sila mga professional healers, they were ordinary people who did something extraordinary. Na-recognize po nila na ang kanilang kaibigan ay hindi gagaling kung hindi madadala sa paanan ng Panginoong Jesus. At hindi nila hinayaan na lumampas yung pagkakataon na umalis si Jesus sa lugar na yon na hindi nila nadala ang kanilang kaibigan sa harapan ng Diyos. No? Napakaganda po itong katotohanan na nagsasabing, we were designed for interdependence. Kung atin pong titingnan,
Ito pong paralyzed man ay talaga pong kumbaga nandoon yung kanyang dependence doon po sa kanyang mga kaibigan. At para pong napipicture out ko, dahil nga itong mga kaibigang ito ay talagang meron sila yung puso para sa kanilang kaibigan na may sakit. They are very sacrificial, no? Hindi sila sumuko, malayo pa po yung kanilang nilakbay na sa Tagalog, bangkiwat ninra katong inra kaibigan, no? Buhat-buhat nila, 4 sila. So, bago pa sila makarating doon sa harapan ng Panginoon ay pawis na siguro sila. Pagod na pagod sila sa dami ng tao. Kaya makikita po natin dito na ang isa pong community ay meron pong puso na handang umalalay doon sa mga mahihina. Hindi po ibig sabihin na dahil ikaw ay malakas, ay bahala na sila dyan. Ang mga Kristiyano po, ang Christian community na malalakas ay meron po tayong responsibility to reach out to those who feel weak. No? Kaya nga po, we are designed for interdependence. Not all the time po ay malakas tayo. Not all the time ay tayo ay parang superhero. There will come a time na ipaparanas po sa atin ng Panginoon na meron din tayong kahinaan, na kailangan din natin ang ating kapwa. Kasi kung puro tayo malakas, the tendency is, hindi natin kakailanganin ang ating kapwa. Pero kung naranasan po natin na tayo ay manghihina, doon po natin makikita ang kahalagahan ng ating Christian community. Doon po natin makikita ang kahalagahan na merong kaibigan. Doon po natin makikita ang kahalagahan na meron tayong mga kapatid kay Kristo. No? Community brings us to Jesus. Maaring meron po tayong mga kapwa dito na nakaranas ng mga matitinding pagsubok at nandoon tayo na umalalay sa kanila. Sa anumang kapamaraanan, sa panalangin, sa financial, sa material, sa affirmation, words of comfort or encouragement. That is the duty of a Christian community. From the very beginning, God declared His heart on this matter. Nabanggit na po ito sa atin noong mga nakaraang linggo. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone." So makikita po natin dito na ang nais po talaga ng Panginoon ay magkaroon ng community, mag-produce ng relationship, harmonious relationship. At sabi po sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 12, 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. A cord of 3 strands is not quickly broken. So makikita po natin dito ang kahalagahan na meron po tayong tinatawag na community. We are not living alone. We are not, kumbaga hindi po natin sinasarili yung ating pagkakristyano, but we are living and enjoying being a member of the community of Christians. No? Kaya nga sabi, pity anyone who falls and has no one to help them up. Kawawa daw kapag walang tutulong. Meron pong isang talata, meron pong verse sa
sa John, kung hindi pa ako nagkakamali, ay makikita po natin doon yung isang kwento tungkol sa isang, meron din siyang sakit. Paralyzed din siya. At sila, yung doon sa Pool of Bethesda, marami po doong paralyzed. Maraming mga may sakit, maraming may ketong. Pero ang napansin ni Jesus ay yung isang tao na paralyzed for 38 years. At tinanong siya ni Jesus. Sabi ng Panginoon, "Do you want to be made well?" Gusto mo bang ikaw ay gumaling? Sa halip na ang kanyang sagot ay, "Yes. Yes, Lord, I want to be healed." Tingnan po natin ang kanyang sagot. "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me." Di ba parang nakakalungkot? I have no man to put me into the pool. For 38 years, kanya pong tiniis na maging paralyzed. Nagstay siya doon sa Pool of Bethesda, hoping na kung stirred up, maaga pa stirred up ng angel yung pool, ay mauuna siyang pumunta doon sa pool para maranasan niya ang healing. Pero bago pa man siya makarating doon sa pool, meron nang nauna. At yun ang nakatanggap ng healing at siya ay hindi nakatanggap. Parang nakakalungkot isipin. "Sir, I have no one to help me to enter that pool." Very solitary. Very alone siya. Wala ba siyang mga kaibigan? In contrast po dito sa ating binasa sa Luke chapter 5, verses 17 to 18, na itong paralyzed man ay merong 4 na kaibigan na nagkaroon nung damdamin na gustong tulungan itong kaibigan niya na dalhin sa paanan ni Jesus. Kaya dito po natin makikita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng community, especially Christian community, our brotherhood, no? Sa harapan ng Panginoon. Lalo't higit ang nagbabind po sa atin ay ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. We may not be brothers and sisters sa pagiging biological magkakapatid, but more than powerful po ang dugo ni Jesus. Kapangyarihan ng dugo ni Jesus na siyang bumibigkis sa atin, that we belong together in one family. We are brothers and sisters in the Lord. We are community. Kaya dapat po na tayo ay meron pong puso para po sa bawat isa. Kaya, I hope nakita niyo po yung contrast, no? Yung pagkakaiba ng meron kang mga kaibigan na tutulong sa'yo, at itong isa ay wala man lang tutulong sa kanya. Ganun pa man, ang puso ng Panginoon ay nandoon pa rin sa kanya. At siya ay pinagaling pa rin ng ating Panginoong Jesus. Ang Diyos noon ay nagpapagaling at siya pa rin ang nagpapagaling ngayon. At alam niyo po ba, may mga pagkakataon na minsan, gustong gamitin ng Panginoon kayo. Gustong gamitin ng Panginoon tayo bilang bahagi ng komunidad na mapaabot sa ating kapwa ang kagalingang iyon. Alam niyo po, kayang sabihin ng Panginoon doon sa kahit malayo yung paralyzed man, kaya niyang sabihin, may tao dito na nangangailangan ng kagalingan. Gumaling ka. Pwede niyang i-command yun, sabihin niya lang at gagaling yung paralisado. Pero hindi po niya ginawa yon. Bakit? Dahil nais niyang ang kanyang mga kaibigan ay maging bahagi ng kanyang kagalingan. Alam niyo po, ang Panginoon ay mayroong mga plano na minsan nais niya, ikaw at ako ay maging bahagi sa kagalingan ng atin pong kapwa.
Naniniwala po kayo doon? Nais ng Diyos na ikaw at ako ay maging bahagi. Bakit? Dahil sa pamamagitan noon, mas lalong nagiging close yung ating bond. Nagiging close yung ating relasyon. At yung mga nakakakita sa ganoong pagmamahalan ng magkakapatid kay Kristo ay meron pong matinding testimony sa kapaligiran. Kaya sabi ng Panginoon, kung tayo ay nagmamahal sa ating kapwa, tayo ay mga ilaw, mga asin dito sa sanlibutan ito. Bakit? Dahil nakikita nila ang pag-iibigan ng tunay na magkakapatid kay Kristo. So, community brings us to Jesus. You are never meant to be alone. Sabihin mo nga sa iyong kapatid, sa iyong katabi, you are never meant to be alone. Hindi nais ng Panginoon na nag-iisa ka lang. Nandito ako, sabihin mo. Yes, we are here for each other. Kung atin pong titingnan sa Bible, marami pong mga Bible verses na nababanggit doon. Love one another, carry each other's burdens. So, for one another, yun ang nais po ng Panginoon, that we work for one another. At sinabi pa nga po niya na ituring po natin ang iba, pangangailangan ng iba na mas higit sa pangangailangan natin o mas higit sa ating mga sarili. Okay. Isa pong halimbawa of community bringing people to Jesus ay itong kwento po tungkol kay Moses. No? Nung si Joshua po ay nakikipaglaban sa mga Amalekites, kinakailangan pong itaas ni Moses ang kanyang tungkod. Dahil ito yung symbol na kapag nakataas yung kanyang tungkod, mananalo ang mga Israelites. Siyempre, si Moses ay tao lang, napapagod. So pag napapagod siya at maibababa niya yung kanyang kamay na may hawak-hawak ng tungkod, ano ang nangyayari? Yes, natatalo ang mga Israelites. So kinakailangan niya ng tulong. At ang nandun na tumulong ay si Aaron at si Hur. So sila ay tumulong na itaas ang kamay ni Moses na may hawak-hawak na yung kanyang baston. No? At nagsisimbolo yon na mananalo ang mga Israelites. So for the whole day, nakataas po ang kamay ni Moses. At alam niyo po kung ano ang nangyari. Naging victorious sila dahil may community na tumulong kay Moses. So kung wala po si Aaron, wala po si Hur, posibilidad po dahil sa sobrang pagod, matatalo ang Israelites. Pero kung tulong-tulong, sama-sama, ay talaga pong mayroon pong victory. No? That is the power of community. Community brings us to Jesus. Next po ay action. No? Letter A. Action breaks through barriers. So napakaganda po dito sa Luke chapter 5 verse 19. Hindi po nila, sabi po doon, pagdating nila doon sa bahay na nandoon si Jesus nagtuturo sa mga Parisiyo, sa mga scribes at sa iba pang mga tao, hindi sila makapasok. Bakit? Ay, kahit sa labas, maraming tao. Ang pintuan ay hindi rin madaanan. Pero, hindi po sumuko itong mga kaibigan ng paralyzed man. Pwede sana silang mag-reason out. Pagod na kami, kabibit-bit sa iyo. Ginawa na namin ang lahat. Pagdating dito, paano yan? Wala na tayong magagawa. Pero hindi po sila ganon ang kanilang pag-reason out. Iba po ang kanilang pananaw. Gagawa at gagawa sila ng
paraan para madala itong kanilang kaibigan at maangkin ang pagpapagaling ng Panginoon. No? Bagamat ang pinto ay walang daanan, ang access nila sa Panginoon ay denied dahil sa dami ng tao, pero hindi po doon nagtapos ang story. Ang napakaganda po, sabi dito, nakita nila yung hagdan, umakyat sila papunta sa bubong. At anong kanilang ginawa? Kanilang sinira yung bubong. Binuksan yung bubong. Ang bahay po noon na hindi kagaya sa bahay natin ngayon, no? Noon po, doon sa nabasa ko, ang bahay daw po ay yung parang kisame, ay parang yung mga reed, mga damo or mga hay. Tapos, lalagyan daw po yan ng putik sa taas na yun ang pinakabubong. So, alam nitong mga tao na may possibility na pwede nilang dalhin yung kaibigan nila sa harapan ng Panginoon. Pero, iniisip ko pa lamang yung pag-akyat nila sa hagdan. Imagine, paralyzed yung kanilang kaibigan. Walang lakas na magbalanse. No? May posibilidad na mahulog kasi pag ganyan yun eh. Di ba? Yung bed. So, pag paakyat pa ganyan, posibleng mahulog. Pero maaring tinali nila yung kanilang kaibigan at makikita natin doon yung kanilang teamwork. No? Pag walang teamwork, ay may possibility na mabagsak yung kaibigan nila. So yung kanilang teamwork, yung kanilang sakripisyo, makikita po natin dito na talagang mahal na mahal nila ang kanilang kaibigan na ayaw nilang manatiling ganun na nakahiga na lamang. No? So, yun ang napaka-importante. Pag meron po tayong community, circle of friends, na meron po talagang puso para sa atin o para sa bawat isa, never mong mararamdaman na nag-iisa ka. At yan ang nais ng Panginoon sa mga Kristiyano. Never na ninais ng Panginoon na maramdaman natin nag-iisa tayo. Dahil meron tayong mga kapatid kay Kristo. So dito makikita natin, action breaks through barriers. The physical barrier, yung literal na bubong na kinakailangan nilang gawin o sirain para lang maihulog yung kanilang pong kaibigan. Yung social barrier na kinakailangan nilang disturbuhin yung mga nandoon. Interrupt si Jesus. Pero alam nyo po, ang nakita ko dito, hindi nagalit si Jesus. No? Hindi siya nagalit na, maari, ang mga teachers po, kapag nagtuturo, at nasa mood sila or nasa, yung talagang, ang pagtuturo nila ay focused. Focused sila at ang kanilang discussion ay yung talagang ayaw nilang madisturbo. Pero pag may nagdisturbo, nadidistract sila, nagagalit sila. Disturbador, panira ay yung kanilang ginagawa ay hindi naman related doon sa lesson. Pero si Jesus, habang nagtuturo po siya sa mga tao, at napatingala siya, bakit may tumutunog sa bubong? Ito palang mga kaibigan ay kinakalkal yung putik, yung lupa na pinakabubong at sinisira yung mga damo, yung kung ano man yung doon na tabon doon sa bubong. At nang biglang lumiwanag yung room dahil nagkaroon ng butas yung bubong. At nakita ni Jesus yung 5 lalaki. Ang isa, nasa higaan, yung 4, tulong-tulong na ibinababa sa harapan ni Jesus, yung paralyzed man. So, maraming barriers ang talagang pinagdaanan nitong mga kaibigan, itong 4 na kaibigan, pero hindi po nila yon inalintana. At ang makikita po natin dito, nakakatuwa. Yung reaction, yung response ng Panginoon.
Hindi po niya pinagalitan yung mga tao. Hindi po niya sinabi na nagdisturbo kayo o wala kayong respeto. Ang ginawa po niya, He commended them for their faith. At ang verse po na nagbabanggit po dito, ang sabi ay, Jesus saw their faith. Hindi po nabanggit doon yung kung ano yung pangdidisturbo nila, kundi ang nakita ni Jesus ay yung kanilang pananampalataya. Kaya sabi po dyan, when they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. Action breaks through barriers because real love doesn't stop at the first obstacle. Kung mahal mo ang iyong kapwa, kung meron kang desire na mapagaling ang iyong kapwa, you do not stop at the first obstacle. No? Hindi ka basta-basta lang magsasabi, ginawa ko na ang lahat. Bahala ka na dyan. At least, may ginawa kami. Hindi po yun ang sinabi nitong mga kaibigan. Real faith takes action. Kaya nga po, nagbunga ang kanila pong action. No? Nakita ng Panginoon ang kanila pong pananampalataya. So, community, letter C, community brings us to Jesus. Letter A, action breaks through barriers. Letter R, refusal to give up. Nakita po natin dito na talagang ayaw bumitaw nitong mga kaibigan. So, meron mang obstacle, if you refuse to quit, then you have to think of a solution. Pero kung mag-quit ka, ay no more na, bye-bye na. Diyan na lang yung kaibigan nyo. But, because of their commitment to their friend, they refused to give up. Kaya nakita po nila itong way na sa bubong nila idadaan ang kanila pong kaibigan. Hindi po sila nag-back out. Hindi po sila umuwi sa kanilang tahanan na luhaan. Instead, sila po ay talagang nag-sacrifice para po sa kanilang kaibigan. Refusal to give up. So parang ganun din po sa atin pong mga kapatiran na nakakaranas po ng maaring matinding challenges sa buhay, but we refuse to give up. Maaring isa sa inyo o dito po sa atin ay merong parent na nananalangin para po sa anak na wala pa sa Panginoon o sa kapatid na wala pa sa Panginoon. Do not give up. Refuse to give up. O maaring isang kaibigan na nag-i-intercede para sa kagalingan ng kanyang kaibigan o merong mga problema o isang church member standing in faith for a struggling marriage of a friend or a prayer warrior contending for someone's healing. We are reminded this morning, refuse to give up. Refuse to give up until you receive the answer to your prayers. No? Letter R, relentless faith that Jesus sees. Ito po yung nabanggit ko kanina. When Jesus saw their faith, He said, "Friend, your sins are forgiven." Napakasarap marinig yun. Hindi pa man siya humingi ng tawad sa Panginoon, binigkas na ng Diyos. Kapatid, kaibigan, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Bakit? Dahil po sa pananampalataya ng kanyang mga kaibigan na dalhin itong may sakit nilang kaibigan sa harapan ng Panginoon. So this is the verse that changes everything. When Jesus saw their faith.
Maaring kasama na rin po dito yung faith nung paralyzed man. Pinagsama yung faith ng apat na kaibigan. So the faith of the community, the faith of the friends, the faith of the carriers of the mat, ay meron pong reward dahil doon sa kanilang ginawa, sabi ni Jesus, "Friend, your sins are forgiven." Alam niyo po, minsan, bago pa maranasan ng isang tao ang physical healing, kinakailangan muna siyang ma-release sa kanyang spiritual na sakit. And those are sins. No? Merong mga sakit minsan na hindi basta-basta mapagaling dahil merong tinatagong kasalanan. At ang napakaganda po, pag si Jesus ang kumilos sa buhay ng isang tao, bago niya ipagkaloob yung physical healing, nais ka muna niyang pagalingin spiritually. To have that relationship with Jesus, no? As Savior and Lord. Malinis sa kasalanan at mapalaya sa mga karamdaman. Because of the relentless faith that Jesus is, dito po sa kaibigan ng paralyzed man, talaga pong nagkaroon ng katugunan ang kanilang desire para po sa kanilang kaibigan. Sa Bible, nabanggit din po dito ang isang halimbawa ng relentless faith. Ito po ay sa Daniel, no, chapter 3, verse 1 to 30. Naalala po ninyo yung message ni Pastora LJ about Shadrach, Meshach, and Abednego, that they refused to bow down to Nebuchadnezzar's golden image. No? That is an example of relentless faith. Na kahit na sabi nila kay Nebuchadnezzar, kasi sabi ni Nebuchadnezzar, bibigyan ko kayo uli ng pagkakataon. Mag-bow down kayo dito sa ribolto na pinagawa ko. Kung hindi, itatapon kayo doon sa blazing furnace. No? Sabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego, ang Diyos namin ay makapangyarihan at kaya kaming iligtas mula sa nagbabagang apoy na yan. Ganun pa man, kahit hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami magbabow down sa iyong ribolto. So ganun ka-unwavering, relentless yung faith ni na Shadrach, Meshach, at Abednego. At alam po natin ang nangyari, walang namatay sa kanila. Namatay yung mga nagtapon sa kanila sa sobrang init. Pero sina Shadrach, Meshach, at Abednego na naglanding doon sa fiery furnace, himala, hindi po sila namatay. Kahit buhok nila, hindi nag-amoy sunog. Wala silang paso. Ganyan kumilos ang Panginoon kapag ang kanyang anak ay merong tinatawag na relentless faith. Strong faith sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. No? God can save us. Ano man ang sitwasyon natin, makapangyarihan ang Diyos para abutin ikaw at ako at iligtas sa anumang sakuna. So, another one is why? Yield and obey God's voice. Sabi po sa Luke chapter 5 verses 24 to 25. Yield means to submit. No? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the paralyzed man, I tell you, get up, take your mat, and go home. Immediately, he stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God. So this is the climax. The moment everything changes, get up, take your mat, and go home. Nung sinabi po ito ni Jesus doon sa paralyzed man, hindi po siya nag-alibay, hindi po siya nag-reason out, Lord, matagal akong paralyzed, hindi ko kaya yan.
Baka matumba ako. Hindi po, kundi ang sabi doon, he obeyed. Immediately. No? Not gradually, not eventually, but immediately. Agad-agad, bumangon siya. Sinunod yung utos ng Panginoon. What if nanatili siyang nakahiga? What if hindi siya bumangon? Dahil natakot siya na mahilo or matumba kasi first time niya for 38 years, natatayo, maglakad, bitbitin yung kanyang higaan. Di ba meron tayong tendency na ganyan? Kapag matagal tayong nakahiga, pag bigla tayong babangon, nahihilo tayo. Kasi yung circulation ng dugo ay hindi ganon pa ka-smooth ang flow. Pero dito, pag sabi ni Jesus, get up, take your mat and go home, immediately, he obeyed the voice. So meron pong kapangyarihan if we yield and obey God's voice. Especially when we work as a community. No? So, isa din pong halimbawa sa 2 Kings chapter 5 verses 1 to 14. This is the story about Naaman, na commander of the Syrian army. He had a leprosy. Alam po natin, no, itong kwento, may ketong si Naaman at gusto niyang gumaling. So lumapit po siya kay Elisha para siya ay pagalingin. At ang sabi po ni Elisha sa kanyang messenger, sabi niya, sabihin mo kay Naaman, hugasan niya ang kanyang sarili 7 times doon sa Jordan River para yung kanyang flesh, yung kanyang skin ay gumaling at siya ay maging malinis. Pero nagalit si Naaman. Bakit nagalit si Naaman? Dahil meron na siyang expectation kung paano siya pagagalingin. Sabi niya, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So meron na siyang expectation na ganun ang gagawin ng Panginoon sa kanya para siya ay pagalingin. Lalabas si Elisha, uutusan or parang magic. Although, sa kapangyarihan ng Panginoon, bilang propeta ng Diyos, Elisha, pwede niyang gawin. Pero iba ang kapamaraanan ng Panginoon. God is working in His own plan, not in our own expectations. Minsan, tayo ay nadidismaya. Kasi meron tayong expectation na kung paano gumawa. Paano tayo tugunin ng Panginoon. Paano yung expectation mo ay hindi pala yung best para sa'yo. Merong best pala ang Lord sa'yo. So yun yung kanyang ginagawa sa atin. At dahil hindi nasunod yung ating expectation, nalulungkot tayo. Maaring nagagalit tayo. Na-frustrate tayo. Pero ang sabi po nung servant ni Naaman, sundin nyo lang po. Kaya, bagamat maaring napilitan itong si Naaman, sinunod niya. At ang nangyari, gumaling siya. Luminis ang kanyang balat, nawala ang ketong. So, if we yield and obey to God's voice, miracles happen. Maybe not in our own expectation, not in our own way, but in God's way. And mind you, God's way is better than any best way that we have. Di po ba? God's way or God's ways are better than our best ways. So, when Naaman finally yielded, he yielded his pride, being a commander, washing in a muddy river. He yielded his expectations because he wanted a dramatic miracle. He yielded his logic because Syrian rivers were cleaner than that of the river in Damascus. And Naaman
finally yielded his dignity, washing 7 times, seemed foolish, di ba? Bakit hindi isang beses lang? Pwede naman. Bakit 7 beses talaga? Makapangyarihan naman yung Diyos niya, di ba? Ni Elisha. Why 7 times? Pero dito natin makikita that if we surrender and obey to God's ways, doon natin marireceive yung miracle at yung atin pong pinapanalangin. Ngayong umaga, nais ko pong i-recap sa atin ang acronym for our topic today. No? Carry. Ang atin pong topic this morning is cultivating a community that carries each other. God loves a church that cares and carries each other's burden. No? Basahin po natin si A, R, Y. And if we have that attitude, talaga pong mararanasan natin ang benefits of having a community in this church, no? Ang nangyari doon sa Luke chapter 5 verses 17 to 26, forgiveness of sins. Nagkaroon po ng forgiveness of sins yung may sakit. Nagkaroon po siya ng healing. At ang community, yung mga taong nandoon, sabi nila, nakakamangha itong ating nakita ngayon. At ang pinaka-importante, God is glorified. God is glorified. Church, uulitin ko, we are designed for interdependence as part of the body of Christ. We are expected to rely and support each other. We need each other. Hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang. Hindi ako nabubuhay bilang Kristiyano para sa akin lang. I need you, and maybe you need me. Ganon ang community. Community of believers. We need each other. No? Kaya nga merong kwento tungkol doon sa group na nagkaroon ng hiking at na pag-akyat nila ay naabutan sila ng ng snow, pagbagsak ng snow. Yung isa, ayaw niyang madisturbo siya. Bibilisan niya para marating niya mag-isa yung tuktok. Kasi kung kung aalalayan pa niya yung iba niyang kasama, maaring mapagod siya. Yun ang mindset niya. Pero yung 2 na natira, kasi 3 sila, nagtulungan sila. Kaya nung malamig, nag-akapan sila. So yung warmth ng isa't isa ang nakatulong para hindi sila mamatay sa lamig. No? So community, that is the power of community. We need to help each other survive and thrive. Minsan, nakikita natin ang atin pong mga kapwa dito sa church o maari sa atin pong working place. Maliwalas naman ang mukha nila, maganda naman ang ngiti nila, parang malakas naman sila. No? Pero, maari hindi natin alam, deep down, meron silang inner struggle. Deep down, meron pala silang tinatagong problema na ayaw lang nilang ipaalam sa atin. Mari, yung front nila ay malakas sila. Pero deep within, gusto nilang magsumigaw, I need help. Kaya lang minsan tayo, we are not that sensitive. Church, sabi po sa Galatians chapter 6, verse 2, pwede pong paki-flash. Pwede po bang basahin natin lahat? Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. That is a command.
Utos po yan. That is not a request. Command for the body of Christ. Carry each other's burdens. Why? Because if we carry each other's burdens, we fulfill the law of Christ. And what is the law of Christ? Love God, love your neighbor as yourself. At kapag yun ang ating ipinamuhay, God will be glorified. Would you commit yourself to carry our brother or our sister in prayer? Hindi ko po alam, maaring meron po dito sa atin, very strong, pero deep within, hindi pala makatulog. May mga sleepless nights. Dahil nagwo-worry, dahil nagtatakot, merong mga nararanasan. But, brother or sister, church, we are not created to be alone. God never intended for us to be alone. We have the church, we have the community. So nawa ngayong umaga, we will be challenged to carry our brother and our sister in prayer, whatever their burdens are. No? God bless. Good morning.